Hello, good evening po sa lahat. Pilipinas po. Nandito naman tayo po sa bagong balita, break news ito ngayon sa Pilipinas. Tungkol po ito sa what we call controversial project ng flood control ng Pilipinas. Dahil dito ay maraming pera dito ang usapan. Kung hindi niyo alam, ang pera dito ng bayan ay sa budget ng what we call this year, 2025, mayroon po tayong 1.1 trillion po para po sa DPWH. So, bahala na sinang Congress o sinong mag-assign dyan sa Kongreso o kung saan i-insert o dispatch yung mga project po sa mga what we call flood control project po. Yung pag-develop sa mga problema tungkol sa baha. Yun nga po. So sino yung nakakaalam tungkol dito sa flood control project sa budget po ay malaki po dahil meron tayong budget ng flood control budget per day is about 1 billion po a day more. 1 billion pesos po a day more. Yan po ang budget po sa Pilipinas. Kaya diskarte na po sa Congress yan o sino yung mag-assign dyan, distribution sa project kung saan nila itatapon lagay po. Yan po ang what we call problema ngayon sa Pilipinas dahil sa bulastog na what we call may tinawag na ghost project po. Tapos yung project, approve yung project, wala man tapos na project, bayad na po, completed project. Yan po yan sa Bulacan po. Yan ang tinatawag ng ghost project. So ngayon pakinggan po na to si Senator Ping Lacson po. Ito po. Habang merong mangyayari, meron silang tinatawag na site inspector. Pero pag nagsindikato na yung buong yun, talagang magiging ghost kasi kung halimbawang hindi nga nakumpleto ang project, sige, papel na lang paantarin natin. Ang nangyayari kasi, Ali, Papi, pag sindikato na, sa bidding pa lang, arreglado na eh. Alam na ng basic engineer kung kanino i-assign na contractor yan. Mga suki na rin nila yan eh. Tapos, yung mga ibang bidders na natatalo, kaya nga merong PACTE, yung Pigeon Awards Committee. Kasi nga, yung ibang losing bidders, nagpaparaya na yun eh. Pero bibigyan mo sila ng porsyento rin eh. Para hindi na Para magkakaroon. bago kayo magpatalo na kayo dyan. Rig na yung bidding, magpatalo kayo, susunod na lang kayo. Ito, Senator Ping, kahapon nakausap po namin si Congressman Toby Tiangco at talaga yung ginigit po niya, yung mga proponent, yung the biggest proponent, ang parang yun ang sinasabi niya talaga, yun ang pinakamaysala dito po sa nangyayaring mga ghost projects, substandard, fraudulent, kung ano. Maybe you can explain to us po, Senator Ping, yung kahalagahan ng isang proponent po dito sa budget po pagdating po sa alokasyon sa mga proyekto po ng gobyerno. Napaka-importante. At ako, fully agreed ako doon kay Congressman Toby. Nagkakausap na kami eh. Sabi ko, impulsyon namin pareho yung ini-insist namin na kailangan ma-identify yung proponent. Ganon din kasi sa Senate eh. Bago kami mag-approve on second reading, ang ginagawa ng chairman ng Finance Committee, nagpapasapit na lamang ng written amendments o insertions. Hindi na na-identify sa floor yun kasi ang nakakalam lang nun yung chairman at saka yung proponent. So, iginigit ko kasi meron kaming concurrent resolution ng House at saka ng Senate. Sabi ko, identify natin kung sino yung gawin natin on record din. Kung mag-upload tayo ng dokumento, naka-upload din kung sino yung individual proponent noong mga amendments. Nang kung saan, bandang huli, madali natin maituro pabalik sa kanila itong project na yung inamend mo at yung proyekto doon, palpak. Ganun din sa Congress, sa lower house. Yun ang hinihinga ni Congressman Toby na yung small committee nila, i-provide sa kanya yung listahan ng mga nag-insert para may balik. Kasi madali tanggi, walang record yun eh, walang minutes yun, wala sa journal. So, di ba, tigas ng katatanggihan ngayon kung sino nag-insert. Halimbawa sa Pagyung Pagindoro, 810 million yung nasa net.
Sherwin eh. Sherwin. Sa floor. Dahil nung tinatakin namin yung adoption ng concurrent resolution, sinabi niya, i-upload lahat yung committee report, yung third reading. Sabi ko, hindi mo pwede i-upload din natin yung identification, yung identity ng ating mga kasama na nag-introduce sa committee. Sabi ko, mahirap. Sabi ko, bakit mahirap? Eh, kung written naman yan, naka-record naman yan. Ba't nagkasundo kami na sana ma-implement na ganito? Kung hindi identify sa floor, pero kung sakaling may makita ko umuspo sa isang agency, pag tinanong ko sa kanya kung bakit umuspo at bakit nabawas, eh, sabihin mo na lang sa floor kung sino nag-introduce sa amendment. Pumayag naman siya. So yun ang aming kasunduan. Sabi niya, hindi lang yun. I-justify ko pa o ipapa-justify natin sa proponent ng amendment kung bakit siya nagdagdag sa isang agency. Nakuha ko yung kanyang problema where he's coming from. Ano? Kasi sabi niya sa akin, may mga kasamahan kasi dito tayo. Dagdag lang ng dagdag. Pag nag-amend, magdagdag sa, Department of Health, hindi naman ini-indicate saan babawasin. Ano nangyayari? Siya yung naghahanap as chairman, siya maghahanap ngayon kung saan niya babawasin agency. Sabi niya, pag in-upload natin yan, napakaraming lalabas doon. Ako yung nagbawas. Sisisihin naman ako ng mga agency na binawasan kasi ako nagbawas doon. O ngayon, nakita ko na yung situation mo. So baka pwede sa floor, unang-una, sabihin natin mga kasama natin, pag nag-introduce na ng amendment na magkadagdag, sila na rin maghanap kung saan babawasin. Doon, nagkasundo kami doon. Sabi niya, hindi lang yun. Papa-justify pa natin kung bakit sila nagdagdag doon at bakit sila nagbawas dito. So sabi ko, that's fine. Okay na yun. Basta niya ang kasunduan natin. So kinabukasan, nung nagtuloy kami sa aming Yan po ang what we call break balita sa Pilipinas po. Dahil nga sa mga what we call na sabay nga problema tungkol sa flood control